Iwasan po ang pag-share o pagkakalat ng mga fake news. Yan po ang pinakaayaw ng Diyos. Amen. Mga kapatid, mas maganda o mas mainam na dapat ang i-share po natin ang salita ng Diyos. Yung kanyang salita na kung saan ito po yung nagbubuhay o bumubuhay sa ating pananampalataya. Ito yung bumubuhay sa atin na kung saan magbalik loob sa Diyos. Ito yung bumubuhay sa atin para tayo po ay patuloy, no, na mahalin ang Diyos. Mahalin ang kanyang salita. Kaya napakainam mga kapatid na i-share po natin ang salita ng Diyos. Hindi po kung ano-ano yung mga fake news. Lalo na po ngayon mga kapatid, no? Yung paninira mo sa Iglesia Katolika, no? Yan po ay fake news, paninira. Tandaan po natin na ang paninira o pamamaratang, yan po ay gawain ng dyablo, no? Siyempre, sino po ba ang pinaka-ama ng kasinungalingan? Yung dyablo. 1:8:44. At kapag patuloy mo ito ginagawa, yung fake news na ito, no? So, ibig sabihin, ang nakasulat po sa unang Juan 3:8, ang taong nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo, no? Kaya, iwasan mo, no? Ang pag-share o pagkakalat ng mga fake news dahil hindi po yan kalooban ng Diyos. Yan po ay kalooban ng kalaban ng Diyos, ang dyablo. Kaya iwas po sa mga fake news, iwasan po ang pag-share sa Facebook, no? At lalong-lalo na po, no, ngayong halalan, iwasan po natin yung paninira, no? At mga tawag dito yung pag-share, no, ng mga fake news na kahit na hindi niyo naman ginagawa yun, sinishare mo na ay ginagawa niya ito. Ay kasalanan po yun, no? Sabi nga po doon sa Santiago, yan po ay malaking kasalanan, Santiago 4:17, di ba? Kapag alam mo ang tama, kung hindi mo ito ginagawa, ikaw ay nagkakasala, no? Amen po ba? So, ibig sabihin kapatid, kung alam mong mali, huwag mo nang gagawin. Kaya, advice ko po sa mga ibang sekta, no, lalo na po yung ibang sekta, patuloy po sila naninira sa aral katoliko, please itigil niya, matakot kayo sa Diyos. Yun lang po, maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Spread love. Bye-bye everyone. Love you all.